Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Halina't magkaisa tayo sa diwa ng lahat ng ating dakinilang pagsamba at pasalamat sa Diyos sa mga biyayang pinagkaloob niya sa atin ngayong ating pinagdiriwang si San Esteban, unang martir. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mapagpalang pahayag ng Diyos para sa ating lahat upang tayo patuloy niyang kalingain at agdan ng mga biyayang inuukol niya para sa maganda at matuwid nating buhay. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming matularan ng aming pinararangalan upang matutuhan naming mahalin ang mga kaaway,
pakundangan sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ni San Estebang marunong manalangin para sa mga umuusig na kalaban. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan, anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi ng sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudeyong taga-Sereni, taga-Alejandria, taga-Sicilia at taga-Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nangalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ng kanilang mga kausaotan at iniwan sa isang binatang nangangalang Saulo at pinagbabato nila si Esteban na nangangalan naman ng ganito: Panginoong Yesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko at aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Magbubunyi ako, magsasayang tunay, sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo, at sa umuusig ay sa sinumang tao. Itong iyong lingkod sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di magmamaliw. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa manghukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito ipagkakaloob sa inyo.
sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at papatayin. Kapopotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Maligayang Kapaskuhan po mga kapanhalig at pumapasok po tayo sa nagtagunan Christmas season. At katatapos lamang po ng Pasko kahapon, ika-25 ng Disyembre, ang pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Kaya tayo'y papasok na sa tinagurian nating Christmas season. At ito'y mahaba pa rin mga araw na ating pagninilayan, halaga at kahulugan ng pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo o kahalagahan ng si Maria, ang ina ng ating Panginoong Kristo na nagluwal ng sanggol at tinanan at matutunghayan mula noon pa ang at susubaybayan nila ang pagpapalaki sa batang ito hanggang sa kanyang pagpapakaloob ng kanyang sarili sa kanyang gawain bilang nagpapahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya ibig sabihin ng daloy ng ganitong buhay sa mga alagad nung sila'y pinili na ating Panginoong Kristo para maging kasakasama niya, kapiling niya, ay upang maging makahulugan ang buhay nila mula noon. What is the importance of life with Jesus? Sasabihin ng mga alagad. Ano ba yung binigyan namin ng halaga at kami sumama na lamang basta kay Kristo sa kanyang panawagan, lalong-lalo na kami hinira niya bilang alagad. Kaya sa mga unang mga araw, nakapiling ng mga alagad ating Panginoong Kristo, nakita nila ang kahali-halina nilang buhay na sa piling ni Kristo hanggang sa ang maraming taong sumusunod sa ating Panginoong Kristo. Napapansin ng mga alagad the popularity of Jesus Christ in terms of the multitude of the people following Him. Kaya napakaganda sasabihin ng mga larawan, ay kung si Kristo'y tanyag din kami. O si Kristo'y punong-puno ng lahat ng katuwaan sa mga taong sumasalubong sa Kanya. Ganun din ka tayo. Sasabihin, tayo ba'y nabubuhay na masagana, punong-puno ng kasaganaan, kaligayahan at kagalakan, kapili natin ang ating Panginoong Kristo. At ito ngayon, ang ating mabuting balita, na akala ng mga lagat is full of happiness to be with Jesus, full of joy with Jesus Christ. So pag sabihin niya, ay pinasok na ating Panginoong Kristo, you are not living in you're not living in bed of roses. Parang gano'n. Hindi lahat ng kapag kapiling ko ay matatamo ang kapayapaan, ang kagandahan ng buhay na ibinibigay ng sanglibutang ito, pero ito ang talagang maging katatayuan ninyo when that time comes. Ang mabuting balita ay paksa ng pag-uusig ng mga unang mga Kristiyano, tulad ng ating santo ngayong pinagdiriwang si San Esteban, ang unang martir na Kristiyano na ating buhay pananampalataya. Pinahayag ni San Esteban ang kanyang pananampalatayang tigib ng pagpapahalaga sa buhay nito na may katapangan, katatagan sa pananampalataya kahit na may amba ng kamatayan, at upang ang kanyang pagiging martir ay naging huwaran sa lahat sa ganitong mga bagay, sa ganitong mga paksa, sa ganitong uri ng buhay. Hinarap ng mga alagad ang uri ng buhay ng pagkamartir din sa kanilang katatagan ng pananampalataya, sa kanilang pag-ibig sa Diyos higit sa lahat, at higit sa lahat din sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng aral at gawa
ng ating Panginoong Jesucristo. Tulad ni San Esteban, ang mga martir din sa una pa lang, una-una nang nagbigay halaga sa kanilang paghandog na kanilang sarili na kahit amba ng kamatayan, hindi nila ito tatalikuran, kundi haharapin at haharapin nila ang mga amba ng kamatayan at ganito nga nangyari. Sila'y naging mga martir ng ating simbahang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung sila'y unti-unting nawawala at kanilang paghandog ng kanilang sarili, heto ang ating mabuting balita at unti-unti nilang binabalik ang mga eksena sa buhay nilang kapiling ating Panginoong. Kaya sinimulan natin Panginoong, mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Totoo mga nangyari mga bagay na ito. At sabihin ng mga alagad, yan ang sinabi ni Kristo talagang hindi ang maunatili sa akin, sumusunod sa akin, ay ganito ang kanilang parang napakagandang larawan ng buhay na tayo sumusunod kay Kristo na hindi harapin ang maraming katotohanan sa buhay na hindi lahat ay kapayapaan, kundi mayroong alitan sa gitna ng maraming kontradiksyon sa buhay na ito, sa hirap ng buhay na dinaranas. Heto nga at inihanda ng ating Panginoon na noong paman upang sila'y mag-ingat sapagkat may mga taong magkakanulo sa kanila sa hukuman at hahagupitin sila sa mga sinagoga ng dahil sa akin, sabi ni Kristo. Nang dahil kay Jesucristo sa pagtatanggol nila sa pananampalataya, may mga tao talagang hindi sumusunod sa ganitong mga kalakaran sa buhay, kundi sasalungat sila at ipapapatay ang mga tagasunod ng ating Panginoong. Nakita naman natin to sa kasaysayan ng ating simbahan na maraming persecutions o maraming mga hirap at pasakit, kamatayan ang dinanas ng mga unang tagasunod ng ating Panginoong tinaguri ang Kristyanismo o Kristiyano. Kaya nagbuhay sila ng buhay at ito mabuting balita at pinapahayag antimano pa lamang, hindi lahat na nabubuhay sa kapayapaan, ngunit sila'y may mga darating na kahirapan, may darating na pag-uusig at walang pagkakasundo-sundo at nang bubuhay sa kung ano man binibigay ng makasanglibutang ito, ganun pa rin ang sasabihin na ating Panginoon, mag-ingat kayo. Mag-ingat sapagkat alam ng ating Panginoon ang daranasing hirap at pasakit ng kanyang mga lagad at hanggang ngayon doon sa mga dumidepensa sa mabuting balita sa ating pagiging mga Kristiyano at upang ang pagbuwis ng buhay din ay nakikitang ito ang nakaamba sa mga taong ang kanilang layunin ay upang sagupain ang mga umiiral na kasakiman ng mundo, pagkakanya-kanya ng mga tao at pagwawalang bahala sa buhay pananampalataya upang sabihin ang mga pag-uusig ay lumalala hanggang sa kasalukuyan upang sabihin haharapin natin ng may kapayapaan ni Kristo ang mga bagay na ito'y humahadlang sa magandang pag-asenso ng buhay pananampalataya. Kaya sa pagharap nga na yun, mayroong angking katapangan, may angking karunungan at dakilang pamamaraan para sa pagtatanggol sa buhay pananampalataya. Ito'y pinahayag na ating Panginoon sapagkat ang mga alagad ay mga sangkap upang manatiling buhay ang pananampalataya ng mga tao. Ang mga alagad ay siyang naging instrumento para maging sandigan ng mga tao at upang sa pamamagitan ng mga alagad ipagpatuloy ang sinimulan ng ating Panginoon. Kaya nga ba't ang kanyang huling tagubilin, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismohan o binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya ganoon nga ang ginawa ng mga alagad upang ipagpatuloy ang misyon ni Kristo na ginawa ng mga alagad
at tayo'y mga alagad ni Kristo sa sakramento ng binyag at kumbil, at tayo naging tagapagtanggol ng buhay pananampalataya sa mundong ibabaw. Sa huling bahagi natin mabuting balita upang sabihin ang mga nagtsitsaga, ang mga taong hanggang sa dulo ng kanilang buhay ay naroon ang kanilang wagas na pag-ibig sa Diyos at wagas ang kanilang gawain sa pagtatanggol sa pananampalataya kahit na may nakaambang kamatayan tulad ni San Esteban ating santo ngayong pinagdiriwang. At hanggang sa wakas ng buhay ni San Esteban ay naging matatag siya humarap kahit na sa kamatayan, sapagkat ito ang kanyang pinanindigan, ito ang kanyang pinaniniwalaan, at higit sa lahat, ito ang kanyang isinasabuhay tulad na naganap kay Kristo sa kanyang pagpapakasakit, sa kanyang kamatayan, humantong sa krus. Pero ang hantungan nito ay ang muling pagkabuhay ni Kristo. The resurrection of our Lord Jesus Christ is the victory against the evil forces in this world. The resurrection of Jesus Christ is a way of life for all of us to cherish, sapagkat nabubuhayan tayo ng kalooban na nawawala minsan madalas sa napakahirap nating sinasagupa sa buhay. Ito ang ating panalangin, particular sa pagdiriwang ng ating banal na misa. Pakitulungan mo po kami, Ama, sa mga bagay na hindi namin pa makakayanan, na hindi kaya, pero mabigat ang dala namin sa buhay pananampalataya. Ikaw nawa ay maging sandigan namin, panuntunan namin, at ikaw saan ang tumulong sa amin para patuloy kami naninindigan sa buhay pananampalataya tulad ni Esteban, may kalakasan sa kanyang pananampalataya at tunay na pag-ibig sa Diyos at nagbigay kahali-halina sa magandang panukala sa buhay na ito ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapanalig, dumulog tayo sa Diyos upang natin pagbutihin ang ating buhay pananampalataya na tunay ngang may halaga at kahulugan ng ating pananampalatayang nagbibigay katatagan upang harapin natin ano pang hirap at pasakit ng buhay. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Esteban, naway maihatid natin ang kagalakan ng pagkakatawang tao ng Diyos kahit sa gitna ng mga pagsubok at pag-uusig na naranasan natin araw-araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makita ang pagsasalamat sa pagsilang ni Jesus sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap na itaguyod at igalang ang buhay at dangal ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Esteban, naway pagkalooban tayo ng biyaya at lakas na maging matatag sa pananampalataya hanggang sa wakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang taglayin ang kagalakan at pagtitiwala sa gitna ng mga ligalig ng buhay na ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagbuwis ng kanilang buhay para sa pananampalataya, naway tumanggap ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kaya mapatuloy nawa kaming manindigan sa buhay pananampalataya. Patuloy nawa naming bigyan daan ng mga panukala na iyong aral at salita sapagkat ito yung buhay at bumubuhay sa amin.
upang mabigyang pangangalaga mo kami sa iyong pagtulong at kawang gawa sa lahat ng aming gawain, kabutihan, kabanalan. Sumuporta ka sa lahat ng aming mga panukala sa buhay, sapagkat ito'y nakaugnay sa iyong bugtong na anak, sa kanyang mga salita at sa gawa. Panuntunan mo po kami upang ang buhay namin maging kaaya-aya, at ang lahat nitong aming dinudulog, ibig namin makamit sa buhay na ito'y sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng mga alay na nagpapahiwatig na ang pagpapakasakit ni San Esteban ay malulhating idinarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Anak mong dinaibas sa amin ang siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ay aming nababanaagan. Anak mong dinaibas sa iyong siyang iisang salita mo, sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita, sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kahanin nito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo."
Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't magkabuhay, dakilang tubos mong tunay. Ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos sa mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pinanuntuan na tayo ng aral ng mabuting balita ang ibibigay sa kalakasan sa atin, harapin ang maraming hirap at pasakit ng buhay kahit na amba ng kamatayan. Ang pananampalatayang taglay ang siyang karapat-dapat na maging taglay sa puso't kalooban. Ating ay awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Kristo ang Ama namin. Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At
sa lahat masama. Namin kami Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananarbikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa bawat isa. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan
sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapasalamat. Kami nagpapasalamat na sa napakarami mong bigay sa aming mga inililigtas mo pakundangan sa Pasko ng pagsilang at pinaliligaya mo sa kapistahan ng Marte ni San Esteban sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo upang lalong panindigan ang buhay pananampalataya. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang ating pagtatanghal na kabalbanalang sakramento sa altar at sa ating pong panalangin, sabay ang ating pong pagtatanod. At sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin sa ating pagdiriwang ng buhay pagpapala ng poong may kapal.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kababanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan.
Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo, prestatis Diei. Omni clementum in sia bente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, itenus corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanabalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose at ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.